Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin muli yung pagpupumilit na si Martin mastermind daw. Talagang pinagpipilitan nila mga kababayan si Martin Romualdez bilang isang mastermind. Tapos si Manny Bonoan na siyang dating DPWH secretary gustong gawing star witness kung sino yung mismong nag-implement ng mga ghost projects. Di ba? Nakakalungkot ang ganitong uri ng mga manipulasyon. Hindi kailanman po magiging mastermind si Martin Romualdez. Mastermind ng mga ghost infra projects. Kasi nga po, ang mismong kanyang sariling unang distrito ng Leyte, wala pong anumang substandard na mga projects. At punong-puno po siya ng mga magagandang proyekto sa infrastruktura. Samantala po, ang 573 million na plunder case at pagkakabunyag mga kababayan ng organisadong kickback system sa DPWH, yan po nagpapatunay na ang may tunay na criminal liability sa ilalim po mga kababayan ng command responsibility ay yung DPWH. Ang namumuno noon as DPWH Secretary, si Manny Bonoan. Yan ang malinaw. Ang implementing agency po, DPWH, siya yung nag-approve ng release ng lahat ng mga pundo. Siya yung may mga pirma, mga kababayan, sa implementation ng mga projects. Di ba malinaw yon? Sa ilalim mga kababayan ng ating konstitusyon, ang Kongreso, ang mandato lang po, ay yung pagsasuri at saka pag-aproba ng national budget kasi siya po yung may tinatawag na power of the purse. Walang legal mga kababayan na kapangyarihan ng isang mambabatas na humawak po ng pondo o mag-implement mismo ng mga projects after na yung national budget ay maging batas na sa pamamagitan ng GAA, yung General Appropriations Act, na pirmado na ng ating presidente. Malinaw po ng sole implementing agency yung DPWH ng lahat pong infra projects sa ating bansa. Kabilang dito yung mga flood control projects na substandard at saka lalo na yung mga ghost projects. So sila yung may responsibility nito. At si Martin po, malinis ang kanyang record sa kanyang sariling bakuran. Wala siyang ganyang project sa Leyte. So isang malaking kalukuhan mga kababayan na ituro si Martin bilang mastermind na ang record po ay maayos, konkreto at saka magaganda po yung mga flood control projects sa Leyte. Napunta po kami doon, na-invite kami doon mga kababayan sa Leyte at nag-ikot kami sa mismong sariling distrito, mga kababayan ni Martin Romualdez, 1st District ng Leyte. So kung intensyon mga kababayan ni Martin na magkamal ng limpak-limpak na salapi mula sa mga peking projects, mga peking proyekto, mga ghost, dapat sana makikita to sa mismong distrito niya kasi safe siya doon ang kanyang pakiramdam. Di ba? So ayon mismo mga kababayan sa opisyal na supplemental affidavit po ni Yosek Roberto Bernardo ng DPWH, ay ganyang ibinunyag yung internal na sindikato ng ahensya. Inamin mismo ni Bernardo na humawak siya ng hindi bababa po sa 5 billion na pondo kada taon po mula 2023 hanggang 2025 para daw kay Bonoan. You see, tinuro siya mismo ni Yosek Bernardo at may kaakibat daw sabi niya ni Yosek Bernardo na 15% na kickback. Average yun na kickback mga kababayan na kinakaltas sa mga projects na nasa ilalim nitong pondong 5 billion. So ang mabilis na pag-usad at formal na pag-file mga kababayan ng Office of the Ombudsman ng non-available case of plunder involving 573 million pesos laban po kay Bonoan, pinailan po sa Sandigan Bayan. Malinaw siyang patunay na solid at mabigat
ang ebidensya mga kababayan ng krimen laban sa kanya. Siya kasi yung DPWH Secretary. So wala pong mabilis na kasong plunder ang isasampa kung wala pong matibay na financial trail at dokumentong hawak laban sa isang opisyal na pumirma. So comes now itong contradiction dito sa sinasabing gustong gawing star witness para lang daw idiin si Martin Romualdez at nabaliktad na tuloy. Lumalabas sa mga kwento, pinapalabas na si Martin yung mastermind. Paano maging mastermind yung congressman? Paano maging mastermind yung speaker? Na yung speaker, yung papel lang niya, mga kababayan, Speaker of the House, parte sa nag-approve mga kababayan ng national budget. Sabay kami, hindi man siya kasali doon. Yung insertions, paulit-ulit nating sinasabi kasi paulit-ulit yung propaganda. Sabay kami, hindi man siya kasama doon. Hindi man siya kasali. Ang kasali si Chis Escudero. Siyempre, yung chairman ng Committee on Appropriations, si Saldico, at saka yung finance sa Senado, si Grace po, at iba pang mga members ng BICAM. Makikita naman po ninyo sa documents kung sino-sino. Walang pirma, walang pangalan si Martin. Kaya siyempre, hindi man siya pumirma doon. Hindi man siya kasali officially and traditionally. Hindi man kasama talaga yung speaker. Pati yung Senate President, mga kababayan. Kala, si Juan, nakialam talaga. In-insert niya yung sarili niya. Hindi lang nag-insert ng pera, bilyon-bilyon na pondo, pati sarili niya. At di ba napabalita, hindi lang isang beses pumunta sa, ano yung purpose niya? Nahuli pa si Chis Escudero. Pumunta siya, holiday pa. So may kinausap siya at sabi sa mga lumabas na balita, si Saldico yung kausap. Tapos gusto nilang idiin ngayon si Martin Romualdez. Nasaan ang hustisya niyan mga kababayan? So ito yung contradiction sa state witness. So ang biglang hakbang mga kababayan ng Office of the Ombudsman na gawing state witness ito si Bunuan para lang daw ituro itong si Martin ay tingin ng marami isang political maneuver. Sa ilalim kasi mga kababayan ng rules of court, mari lamang maging state witness ang isang tao kung siya ay least guilty. Hindi siya yung may mabigat na sala. Dapat siya yung less guilty. Or not most guilty. Pero bilang secretary, siya yung may command responsibility po sa DPWH. Siya yung may mga pirma sa kontrata, sa release mga kababayan ng pondo. So siya yung may pinakang malaking pananagutan, di ba? So hindi po sana nasayang yung pondo, hindi nanakaw yung pondo kung hindi niya inalaw. Siya yung nag-alaw di ba? So ang kanyang pagbaliktad ay tinitingnan ng mga legal experts mga kababayan bilang isang desperadong pag-alok para lang isalba yung kanyang sarili mula sa habang buhay na pagkakakulong, lalo't non-bailable siya, plunder Ang involved na pera, 573 million. So yun, ang mga nakakalungkot na mga developments ng balita ngayon. Dinidiin yung malabo man po na sangkot at gusto pang palabasin, mastermind si Martin Romualdez. So kahit anong napilit na gawing state witness, itong si Bunuan mga kababayan, hindi kaya pong burahin ng political scapegoating. Ang katotohanan na ang mabilis na pag-file ng kasong plunder sa kanya, ang kanyang sariling lagda at ang bilyon-bilyong ebidensya ng alleged kickbacks tulad ng na-mention sa affidavit ni dating Yusek Bernardo ay mismong nakakulong sa pinto ng kanyang ahensya. At hindi maikakaila mga kababayan na kahit isang maliit na flood control sa mismong unang distrito ni Martin Romualdez sa Leyte, ay walang nagiging problema po. O may report man lang o nai-report na substandard or ghost. Walang ganun po sa Leyte. You see, mga kababayan, kaya malabo itong mga pinapakalat nilang kwento. Diba po, mga kababayan? Ayan man lang ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas.
Bye-bye po. God bless.